Paano ba mag-troubleshoot ng complicated board? Yung mga sinasaksak na board na malalaki, sometimes hindi mo malaman kung paano mo i-troubleshoot. When I start working as an engineer, my main problem is maintenance. Paano. Ngayon sa dami ng circuit na ina-analyze, eh, I discover something. Na-discover ko, lahat pala ng electronic circuit is simple lang. Madali lang. Provided you look at it from different point of view. Ibig sabihin, pag tinignan mo siya ng transistor, FET, inductor, capacitor, and so on, at is, malilito ka sa dami ng network eh. Meron kang impedance network, meron kang admittance network, meron kang hybrid network, meron kang T. Yung two-port network, ang dami niyan. At saka meron ka pang infinite line. Paano ba kinukompute yung distributed impedance in a transmission line? So that is interesting question, mga distributed, yung mga ano. Pero what I'm going to give you now is I'll show you first the PDF file na ginawa ko. So, you would notice that anumang system, particularly electronics, will have a block diagram. Generic block diagram. You will always have some sort of a reference. May reference ka dito. Meron kang error at meron kang feedback. Yung YM is a measurement. Y sub M is measurement. So yung E is the controller. Yung U drive the system. Yung system may disturbance yung system. At yung output ng system goes with the measurement and compare it with the reference and execute. So that is the lahat ng system ganyan. Ibigay ko sa inyo isang sample yung can opening, yung i-open mo yung can. So, in the process of opening the can, meron kang tinatawag ng abre lata. So, bale, tatanong niyo, ano yung system mo doon? Yung system mo is can, ikaw, abre lata. So, kasama yon. Kasama yung tao doon. So, ano yung reference? Okay. Ano yung error? Ano yung feedback? Ano yung measurement? Ano yung system? Ano yung control? Definitely yung control, yung pag-execute mo ng pagbukas ng lata. Yun ang control. Ano yung system? Yung can. Ano yung feedback? Yung mata mo at saka yung kamay mo. Tinitingnan mo, sinimulan mo sa sinimulan mong buksan, iniikot mo hanggang sa umabot ka sa kabila, pero hindi mo siya itutuloy-tuloy. Kasi pag tinuloy mo, lulubugin takip. So may matitira kang kapirasong error. So ibig sabihin yon, may reference ka, ini-execute mo yung can opening, tinitingnan mo measurement, at pag nakita mong malapit na doon sa error, i-stop mo na siya. So ang tawag doon ay integral control kasi iniipon mo yung feedback. So yung disturbance, anything that could disturb the system. Okay, siyempre habang ino-open mo yung can, nagkakaroon ng disturbance either na tumapon yung laman o yung maraming possible na disturbance.
and then you will make adjustment, okay? Ngayon, itong buong sa itaas, pag binuo mo as one block na ganito, ang tawag diyan feed forward. So, F, feed forward, FF. Yung pabalik, ang tawag diyan feedback, FB. So, may feedback siya dito. So, yung input ng feed forward is what we call E o error. Yung feedback, yun ang measurement, YM, at yung R, yun ang tinatawag nating reference. So, may reference ka. So, lagi ganyan. yung, yung power supply is ang reference is 5 volts. Okay. Pinalag mo sa 220, nag-supply siya ng 220 volts para ilabas yung 5 volts. Kapag yung line voltage mo ay tumaas ng konti, tataas yung 5 volts mo, ipi-feedback yun sa reference at may error ka, i-adjust na yun. So that is the feedback ng power supply. Okay. Ang disturbance doon ay yung fluctuation ng line voltage. Okay. Meron pa isang example ng feedback control system. Yung flush ng toilet. Okay. Yan ang flush ng toilet. Okay. Assume mong pinalas mo siya, magsasupply ng tubig yun. Sasaplayin yung tubig. Kasi walang laman eh. Sasaplayin niya. Ngayon, ang feedback, yung float. Titingnan ng float. Kapag yung float, hindi umaangat, tuloy-tuloy ang supply ng water. Kapag inabot na ng level ng water yung float, tataas ang iyan hanggang sa maximum height, hihinto na yung flow ng water. Okay? Ang tawag niya integral control kasi iniipon. Ngayon, kapag pinas mo, tumapon yung tubig. Yung pag-flush, yun ang disturbance. Dinisturb mo yung system eh. Tinanggalan mo ng tubig. So, tataas at tataas yun. So, yan ang system. To tell you frankly, if you set your mind kung ayusin yung isip nyo at iisipin nyo itong control system, block diagram, kahit anong circuit na makita nyo sa market, sa equipment, o sa amang trabaho, I bet you, mapipix mo yan. Yan ang yan ang, yan ang sigurado ko. At kahit anong complicated ng circuit, malalaman mong i-handle. Malalaman mo paano mag-operate. Okay? Ngayon, tingnan natin isa-isa ito. Ang una, ano ba equation ng block diagram? Ang una, yung error is equal to reference plus feedback. O yun. So actually, plus yun eh. So wag niyo intindihin yung minus na nakakabit dito. Actually, plus eh. Ito na lang tingnan mo. Ito, negative feedback ito, yung common sa market. Pero ito yung tingnan mo. So, ayan ang plus. Okay. So, meron kang error, R plus YM, yung measurement, yun ang feedback. Yung YM, ito yung 1M, is equal to output Y times feedback. So that is why na nakalagay dito. Feedback times Y, yun ang YM. Alright. Ano yung Y? Yung Y is feed forward times E. So ito yon. Yung output ng Y is equal to E times feed forward. So yun ang first three equation. Huwag niyong kalimutan yan at sabihin ko sa inyo kahit anong equation ng pag-aralan nyo, lahat yan mauwi sa ganito. Ngayon, sa system, i-eliminate natin yung Y at saka YM. Yun ang idea. Pag in-eliminate mo yung Y at saka YM, ang matitira sa'yo is Y at saka yung R. Yun ang dapat mangyari. So,
ito yung Y, ito yung R. Ito yung feed forward, negative feedback times feed forward plus 1. So ito yung simplification. So meron kang Y at output, meron kang input R. So sa feedback control system, R ang input mo, output mo Y. At in terms of F, FF at saka FB lang. Wala na yung E, wala na yung YM. So ang tawag doon transfer function. Ito yung transfer function. Now, please carefully take a look on equation 6, especially the denominator. Oh, malaking bagay yung denominator na yan. Huwag niyong kakalimutan. So yung transfer function is feed forward divided by minus feedback times feed forward plus 1. Yung equation 7, huwag niyong kakalimutan yan. Napaka-importante yan. At sabihin ko sa iyo, kahit anong complex ng circuit, electronic circuit, masosolve nyo basta you keep this thing in mind. Okay? So, tingnan natin mabuti. Let's take a look on the denominator, this one. Siguro palakihin ko pa ng konti ito para makita nyo ng kitang-kita yan. Tingnan natin mabuti itong denominator. Ito yung malaking bagay na napaka-importante sa mathematics. Denominator. So let D be negative feedback times feed forward plus 1. Okay. Now, ito yung mga mangyayari dyan. Yung transfer function mo will be greater than feed forward kapag ang denominator mo is greater than 1 and less than 0. So yung denominator mo is greater than 0 but less than 1. So lalabas yung transfer function mo is greater than feed forward. Kasi pag ito ay less than 1, feed forward divided by less than 1, yung FT mo magiging malaki. Okay? So don't forget that. So ang tawag dyan, yung FT, transfer function mo, is greater than the open loop gain. Yung feed forward mo is what we call open loop gain. Kasi kung ang feedback mo is 0, I mean to say open loop siya. Ibig sabihin, kung walang feedback, 0 ito, wala. Diretso lang yan. Yun ang open loop. So yung transfer function mo, FT, is greater than the feed forward. Kapag ang D is greater than 1, okay, ito, yung D nito is greater than 1, mas malaki. So, yung FT mo will be smaller than feed forward. So, ito yung negative feedback. Yung sinasabi natin, negative feedback. Okay, paano naging greater than 1? Kapag yung feedback mo negative times negative, positive, oh, definitely magiging greater than 1 lahat ito. Okay, so negative feedback ito. Undefined, kapag ang D mo 0, definitely, pag ang D mo is 0, undefined na yung transfer function mo. O, yan ang yun ang tatlong condition. Unahin natin yung transfer function is equal to infinity. Oh, ito yan, infinity. Okay. Siguro bago ko i-discuss ito, pakita ko muna sa inyo yung ginawa ko dito sa introduction ng block diagram. Ito. Okay. Okay. Sara ko muna kaya lahat ito. Tsaka bago ko paandarin ito,
i-reset ko muna yung kernel. Restart the kernel. Okay. Usually, pag meron kang bug na hindi mo maipaliwanag, restart mo lang yung kernel kasi sa dami mong ginawang program kung minsan nakakalabo-labo yung variable Ayan. So, i-load ko itong block diagram and manonotice nyo, ang unang-una, ito yung mga interface. Ito yung sa Chinese, don't worry about this. Ito yung variable na ginagamit ko ngayon. Section, I am talking about the block diagram. So, ito yung description ko sa block diagram. Okay? Just a moment. Okay. So, gumawa ako dito ng latex para ma-draw yung block diagram. Ito yung mga, actually, ACAD code ito Mga code ito para lumabas yung drawing. So, TIC style, yung TIC, T-I-K-Z is latex code yan para makagawa ka ng mga diagram. So, ito, gumawa ka nag-define ako ng block. Isang block, magdodraw ka ng rectangle na fill with white at merong minimum height na 3 em and 6 em. Pwedeng cm yan. Centimeter. Em is, may term sila dyan sa em na yan measure yan sa mga pixel ng drawing mo. Okay? Yung textile may sum, meron kang black at saka sum. Ito yung circle. Draw siya ng circle. So, may no distance sa 1 cm. Tapos meron kang input, coordinate yan. Output, coordinate din yan. Tapos meron kang pin style para do sa disturbance. And ito, you begin with text picture. So, the drawing picture. Ito yung lalabasan yan paano mo i-drawing ito? Yan. Okay. Meron kang unang input. Nilagyan ng pangalan input. Input as input. Yung sum, susulat mo right of input. So, ito yung input. Right of input sa kanan. So, itong sum, ilalagay niya. Okay. So, ni-specify mo. Right of input. Tawagin mo siyang sum. Wala kang nilagay na dyan. Markup. Okay. Yung block, right of sum. Controller, tinawag mong controller. Sa pang block, right of controller. So, ang tawag mo doon, system. Okay. Tapos yung controller, ginawan mo ng itong arrow nito, nag-draw ka ng arrow sa controller patungo sa system. Okay. Tapos, nilagay mo ng marka U. So, nilagay mo ng marka na U, yun doon. Alright. So, you can just copy this one and modify it. Yung output, right of system, output, coordinate yan. Lalabas doon, output. Ngayon, siyempre, hindi papakita yung salitang output. Sinabi mo lang, output, right of system is called output. Now, yung block, below of U, sabi yung block, ito, below ng U. Kasi yun ang U Tinawag ko yung U, node name U, which is U. Okay? Is a variable na nagdadrive do sa system. So below ng U measurement. So kinrate mo siya measurement. Ngayon you draw connection ng input sa sum. Tapos ilagyan mo siya ng note ng R as a reference.
Tapos yung sum, kinonek mo sa controller. So, nilagyan mo ng marka na E, node E. Yung system, kinonek mo siya sa output, ang tinawag mo doon Y. At yung Y, kinonek mo sa measurement. Ibig sabihin ng Y, pababa, itong vertical, yung pababa at saka pahalang, vertical and horizontal. Then, finally, measurement below 1 cm, naglagay ka ng negative, whatever, 99 negative, at near the end, so yan lang. Itong last statement dito, para lang ginawa yung magawa lang itong may negative dito, yun. So, itong buong diagram to, yun ang A. So, tinawag na natin ng diagram ng A. Yan ang paggawa niyan. A. A ito, lahat. Yung B, ito naman. So, pareho din. Magkakaiba lang ng pangalan. Now, lalagyan mo ng caption para magkaroon ng figure. 80. Yan. Ito, space lang. Ngayon, ito yung mga variable. Sinusulat mo yung variable. Ang maganda sa symbolic math ng Python, yung symbolic variable. Lahat ito, pwede mong i-treat as symbol. Yung R, yung E, yung YM, Y, FT, capital F times T, capital F times F, capital F times B. So, lahat yan, siyempre, pag sinulat mo in a text file, pangit tingnan. However, pag nilagay mo sa latex, symbol yan, yung YM, Y sub M yan. Ibig sabihin, yung FT, F sub T, para maganda ang hitsura. Yung input ito ay quantity in. So, lahat yan, mga subscript. Nagagawa mong subscript. Okay? Ngayon, kailangan din may function statement ka. Pag sinabi mo I, kasi, kaya double I yan eh. Kasi kapag ginamit mo yung I in, okay? Pag ginamit mo yung I in na letra, may special meaning yung I in na yan eh. Kaya iba kulay. So, para hindi malito yung input, dinoble ko I. Okay. So, I in. So, ito yung input eh. I in. So, actually, input in. Okay. Input out. Okay. So, ito na magiging mga function. You will see later. Now, susulat natin ang equation. Ang unang equation na susulat natin is ito under equation 1 yan. Equation 1. E error plus R reference plus feedback YM. Yan ang unang equation. So, lalabas dyan. Ito yon. Alright, yan. Yan ang una. Siguro mas maganda kasi I think I better use yung gamitin ko na yung Text Studio. Introduction. Itong block diagram. Buksan ko. Iran ko. Okay, block diagram. Yun. Natutuwa naman ako dito kasi pwede ko itong palakihin pa. At saka, meron ako magnifying glass. Yan. Okay, yan yun. And then,
Yung next equation is ym equals fb times y. Remember, fb, So, lalabas siya, ayun, y sub m, f sub b times y. Ganun yung labas yan, y equals f sub f times e. So, yun. Now, you will be wondering, yung f sub f, ito yun. Yung e, ito, sinubstitute mo dito. Okay. Ano? And then, here, yung ym, ineliminate mo yung ym, pinalitan mo nito. So, ito yung lumabas. Okay. So, ginawa mo ng ganito. Yan. Yan. Alright. And then, you got y. Alright. So, tinan na natin ito. Kasi, kung minsan, ito mano-mano natin ginawa Pwede ba natin gawing hindi mano-mano? Pwede natin paglaruan ito dito. Eliminate yung E and YM. So, ang pangalan nitong equation to, meron siya equation 1, equation 2, and equation 3. Yan ang mga pangalan niyan. Okay. Just for you to take, makita ito. So, siguro, pag sinelect ko ito, at pinires ko yung F9, EQ is not defined. Hindi siya defined kasi hindi ko pa nararan. I-run ko muna yung ito. Okay, yan. So, naran na. No? So, ito yung EQ. Isi-select ko lang yan. Press F9. Sasabihin sa akin yung equation nito. Yan. Yun ang equation niyan. Ngayon, pwede tayong gumawa ng statement. Pasolve kaya natin. Una, EQ 1, EQ 2, EQ 3. And then of course, ang gusto kong isolve niya is ym at saka, hindi ym. Y at saka R. Yan. Alright. Siyempre, sinulat natin yan. Siselect ko lang yan. Press F9. Kailan sinagot ako dito, wala daw. Walang laman. Hindi daw masosolve yung Y at saka R. Okay. Siguro, ang isa sa mga function ng solve, sample lang let's say, EQ1. Magsosolve lang ako ng EQ1. At yung EQ1, ang gusto ko lang isolve dito ay yung Y. May sagot kaya ito? Teka. Bakit hindi Y. Hindi Y ang hinahanap ko dito. Let's say, hindi, sabihin natin hindi. Pero tama naman yun EQ1, itong dalawa muna. EQ2, ang isosolve ko Y muna, Y. Okay? F9. Okay. Yung Y, sinasabi niya, kinuha lang niya sa equation 2. Y equals
FM slash B FB. Yung sinabi, yung Y. Okay, meron ka pang isang Y, pero meron ka pang isang R. Ngayon, kung halimbawa gusto kong solvein yung R dito, at least sa dalawa lang nito, yung R, gusto kong solvein yan, tingnan natin, kaya na, o yun. Sabi niya yung R equals E minus Y plus YM over FB. Pero yung YM mo is nasa equation 2. So ito yung nakalabas. So ginamit niya yung equation 2. Ngayon kung idadagdag ko yung let's say idagdag ko itong EQ3. May masosolve kaya yan. Sinabi niya, hindi na niya makita. Kapag kasi meron ka isang Y doon, meron ka pang isa pang Y, hindi na niya makita. Pero ang sinasabi lang niya sa una, between equation 1 and equation 2, masosolve mo yung R equals E minus Y sub M, and yung Y is equals to Y sub N slash F minus B. Siguro yung Y sub M, how would you express it in terms of equation 2, and kasi yung dalawa yung solution mo sa Y eh. So assuming natin ito yung YM mo at saka Y. Pero ang R mo nandito eh. Pero hindi niya ma-solve yung Y at saka R because itong dalawa lang ang pupwede at meron kang pending na YM. Okay, this is the YM. Okay, so this is only one of the manipulation na pwede mong gawin yan. Okay? Now, pagdating dito, yung sinasabi ng denominator, ito yung mga simplification. Okay? Yung transfer function, ito. Okay. Now, transfer function is expressed as follow. So meron kang denominator. Because this one is equation 7. So you want, pag gusto mo mag-evaluate dito, lalo na kung gumagamit ka nito, halimbawa, sinulat mo na, ano equation 7? Ito yung equation 7 mo, F9. Mali, F9. Equation 7 mo. Mali I want to know what is my equation 7. Press F9. Sasabihin sa'yo kung ano equation 7. Yan ang equation 7 mo. Okay, now, yung equation 7 mo, ito yung left-hand side, ito yung right-hand side. So, gusto mong malaman yung denominator ng right-hand side of the equation. So, tingnan natin ano yung right-hand side ng equation 7. Ito yon. Pag pinires mo yung F9, lalabas ito. Yun. Ngayon, pag ginawa mo, tiningnan mo, ano yung denominator nito? F9. So, pwede kang mag-run ng program pa isa. So, yun ang denominator mo. FB times FF plus 1. Yun ang denominator mo. So, pwede mo isulat siya bilang equation 8. Pwede mo isulat yan as equation 8. Nakasulat dyan. Denominator is negative FB times
feed forward plus 1. So yan yon, lalabas doon. Now, sometimes you want to do a certain mathematical expression na ang tawag dito piecewise. Okay, it is very important that you know how to write a piecewise equation. Ano yung piecewise equation? Ito yun, paano isinusulat ito? Okay, yan. Yung piecewise, most of the time you will be used lalo na sa digital circuit kasi yung piecewise parang discrete sa mga discrete o with condition. Yun ang piecewise. So yung piecewise, yung GE, FT, GE means FT is greater than or equal than FF. O ito yon. So GE greater than or equal. So F9. Pag pinres mo yung F9, makikita mo yan. O yan. FT is greater than FF. Okay. Alright, yan ang expression yan. Now, yung greater than, ito naman, isa na naman condition yan, yun ang lalabas. Okay. Yung an, ibig sabihin, n. So, itong condition ito is, I would rather say, one of the expression, okay, pag press mo F9, yun ang sasabihin niya. D is greater than, ibig sabihin, FT is equal to FB, FT is greater than or equal to F feed forward is greater than or equal to feed forward provided yung denominator is less than or equal to 1 and greater than 0. So, less than or equal to 1 or greater than 0. So, ito yung mga condition pa, okay, less than or equal, and then another one, denominator must be greater than 1. At yung infinity, double O is infinity. Ang expression ng infinity is double O. Dinideclare yan, dinideclare yan sa itaas. Kung hindi na-declare yan dito, na-declare yan doon sa variables. So, tingnan natin sa variables. Dapat nasa variables yan. So, ayun, no? Simpy import OO. Log as ln. Kasi yung log kasi, minsan napagkakamalan base 10 eh. So, ginagawa kong ln para natural log. Okay? Pwede mong lagyan ng mga pangalan yan. Is usually nomenclature. Okay? Okay, so this is how you do your piecewise. Now, this is the transfer function ft piecewise. So, susulat mo ft equals piecewise. So, lalabas na ito. Now, may condition. Now, let's talk about oscillator. Mag-oscillate yan kung yung transfer function infinity, d is 0. So, ibig sabihin, nag-0 ito. So, dahil sa 0 ito, yung feed forward may value, lalabas na infinite yan kasi 0. So, titinan natin yon. Okay? Y approaches infinity. Mukhang yata may mali ako sa salita nito, but dapat infinity. So, sinabi ko na dito double slash dollar infinity. Siguro baka kailangan ko lang lagyan na
space siguro dito kasi kung minsan, okay. Mali pala ako dito. Kaya, hindi, pero ano ito eh, text eh. Dapat lalabas. O yun, oh, lumabas na. Oh. Okay? Tingnan nyo kung minsan kasi, pag nawala space, importante space. Ayan ganyan Pag niran mo, ayun empty, lumalabas. Lagyan natin ng space. Space. Ito. Mali pala. Hindi ko nalagyan ng double backslash ito. Kailan na meron akong double backslash. Not necessarily pala na may space. Tingnan natin kung may dollar ito. Special character naman yan eh. Okay. Hindi lang nalagyan ng dollar. Okay. So, pag niran mo ito, okay naman siya dito. Tapos iraran mo siya dito. Ayun, infinity na. Implies y approaches infinity. Yeah. This is known as oscillation condition. However, in real world, y has a definite value and r is zero. That is, there's no input. Yung mga oscillator mo, output lang yan, walang input yan. Ang input lang niya, power supply. So, nag-oscillate lang siya. Yan ang oscillator mo. So, anong implication nun? So, i-consider natin if negative FB times F forward plus 1 is 0, and R is 0, wala kang input, Y could be non-zero. So hence, FB equals 1 over FB, kung ano yung feed forward, yun din ang feedback. So consider 7 as F approaching infinity as follows. So may sulat ng limit. FB F approaches 1. So lalabas infinite. However, ang limit nito, aabot ito ng FT times R equals to FBR is 0. So, kung yung feed forward times R is 0 at yung ilalim is approaching 0, lalabas na for definite value of Y, R must be 0. Kailangan 0 ito. Para lalabas ito, 0 over 0. So, magagawa mo yung L'Hopital rule. So, yung limit ito, R approaches 0, this one approaches 0, yung ibabaw, approaches 0, yung ilalim approaches 0, 0 over 0. So, lalabas dyan na yung R is also approaching 0, and if you notice this one is approaching 0, AB is not 0, so R is approaching 0, and that means AB approaches 1. So, yun ang labas. So, substituting R equals 0, so ito yung lalabas niyan. So, limit, so, lalabas, approaches Y, lalabas na may value ang Y. So, FB over FB approaches 0, FB approaches 1. So, 0 approach 0 times Y, FF. So,
Parang tama kaya ito? Uh, 0 times y. Maybe I should check this one. Okay? Parang may mali ako dito. Hindi ko lang ma-figure out. Okay? Basta in real world, y is definite. Okay? Ngayon, let's consider na yung transfer function is greater than f sub f. So, ito yung sinasabing high gain amplifier but distorted. Yung high gain amplifier but distorted, ginagawa sa one tube radio para makakuha ka ng signal miski distorted. Pero, hindi na ginagamit yan. Kung gamitin man yan, sa mga special effect ang nagiging gamit niyan. Alright? So, we talk of the negative amplifier. Yung transfer function is less than the open loop gain or feed forward. Yun ang lalabas. Kasi, kung yung feed forward is greater than FB condition, FB is dominant while FF is recessive in FT. So, meron din concept sa electronic na dominant at saka recessive. Okay. Let me explain kung ano yan. The most practical way of expressing kung ano yung dominant at saka recessive. Okay, ganito. Imagine, if you have 1 mega ohm resistor and 1 ohm resistor, alright. If you connect the 1 mega ohm in series with 1 ohm resistance, the dominant is, what is the value? The value will still be 1 mega ohm plus 1 ohm or approximately 1 mega ohm. So the total value is 1 mega ohm point 1.0000000 isang anim na limang zero tapos yung 1 sa dulo. Or you might say it is simply 1 mega ohm. Neglect mo na yung ano. So that means yung 1 mega ohm in series connection is dominant. So yung value niya ang nananaig. How about if you parallel 1 mega ohm with 1 ohm resistor? If you measure it, it will be 1 ohm resistor, a little bit less than 1 ohm resistor. And that's what we call, in parallel circuit, the dominant is 1 ohm. Okay, so it depends upon the arrangement of circuit. Component, arrangement of the component, you would know which one is dominant and which one is recessive. O, yun na ibig sabihin nun. Okay? So question, may tanong ba kayo dito? And later on we will play certain, I will ask you to do. So pwede ko itanong sa inyo ito eh. Saan napapasok sa circuit nito yung regulator? Simple. Ang regulator is out is equal to constant ang input ng regulator. So meron kang reference voltage, let's say 5 volts. Ang output niya, 5 volts plus high current. So ang reference niya is low voltage current device. Ang output niya is 5 volts according to the reference design plus higher current. Yun ang ibig sabihin ng feedback control sa power supply. Okay, so yun ang mga tatandaan niyo yan. We will play with it. Okay. Now here, do you know why bakit kailangan natin ng block diagram? Anybody can tell me? Para saan actually yung block diagram? I'll choose one. Si Nib Owen Lat. Hello? Nandiyan ka ba, Nib?
Wala Hello po, sir. ka. Ba't ba kailangan natin may block diagram? Ano sa palagay mo? Ah, para po maintindihan yung process ng system. Okay, very good, very good. And that is so yung process of system, meron siyang backup ng mathematics. Okay, so ibig sabihin sa block diagram, meron tayong backup ng mathematics, lalo na ito. Okay? So okay na sa'yo. So yung gain, usually nagme-measure kayo ng gain. Ito yung equation ng gain ng kahit anong amplifier at kahit anong circuit. Okay? So sa electronic design, lahat ng electronic design may transfer function na FT. Pag super heterodyne at ang FT greater than forward transfer function, o kaya less than, pag less than, negative feedback. Pag infinity, oscillator. So, tatlo lang ang design ng electronics. Mag-agree ka ba sa akin na tatlo lang ang design ng electronics? Ano sa palagay mo lahat? Ano po uli yun? Naniniwala ka ba na tatlo lang ang design ng electronic system? Tatlo lang klase? Parang hindi po. Actually, tatlo lang. Ang una, high gain amplifier, distorted high gain amplifier. Ang tawag doon super heterodyne. Yung FT is greater than or equal to forward transfer ratio. Ang ikalawa is negative feedback amplifier. Yung FT is less than or equal to F sub F. At finally, yung infinity is oscillator. So, tatlo lang yon. Ngayon, pag itinanong sa'yo, sana nakaklassify yung regulator. Okay? Nakuha mo? Kasi may amplifier lahat ng tatlo sinasabi ko eh. Yung regulator is an amplifier. Remember, regulator is an amplifier wherein the input is constant. Kaya, kung meron kang amplifier na buffer amplifier at ang reference mo is 5 volts, magagawa mo siyang output ay 5 volts. Kung ang reference mo ay 5 volts, fixed na 5 volts, magagawa mo siyang 12 volts. I-amplify mo lang siya by 12 over 5. So, yun ang ano. So, sabihin ko sa iyo, tatlo lang ang design ng electronic system. Madali ba? Madali ba? Ano sa palagay mo? Hindi po. Tatlo lang di ba? Tatlo lang. Negative feedback, positive feedback. So, yung isa, positive feedback amplifier, isa negative feedback amplifier, at isa yung oscillator. Okay? Yung oscillator, yung positive feedback amplifier, ang denominator is between 0 and 1. Kaya malaki siya. Yung negative feedback, ang denominator is greater than 1. Okay, yun ang sinasabi niyan. At yung oscillator, ang denominator is 0. Yan, ito. Naging oscillator siya kasi 0. Okay? Okay na sa'yo? Okay na po. Yan tinatawag ng super heterodyne amplifier. Ito yung negative feedback amplifier. Yan. At ito yung regulator. So, basta yung input mo is a negative feedback amplifier, ang input mo ay constant. Ayan. Alright? Ngayon, magdodraw tayo ng block diagram. Simulan natin sa mga simpleng component. Okay? Kapag yung resistor, sinaplayan mo siya ng current source. Current source. Correct. Nakita mo dito. Current source, magkakreate siya ng voltage drop across the resistor R. So, may B out ka.
Ang input mo, current, ang output mo, out. So, ito ngayon, ang block diagram. Input is current, output is voltage. Okay? So, input current, output voltage. So, yun. However, kapag ang nilagay mo ay voltage source ang nilagay mo dito, ang lalabas mo, input mo ay voltage, ang output mo current. Kasi yun ang current na lalabas dito eh. So, ang transfer function mo is 1 over R kasi yung input mo, dinivide mo ng R, yun ang lalabas. Yes, sino yung nag-ano? Meron ba nagtatanong? May nag-raise